lalaki, magano magkwitis. Madali yung madagit. Shhh! Boom! Iriwan na kita. Punang-puna! Ano ta? Sabi sa palitan sa akal. Punang-puna, mainito na gano'n. Garo kwitis. Madali yung sa madagit. Ang babae man, halo'y madagit, pero pag nadagit, halo'y mali. Pag uli ko, ang gigibong ko matugang. Kaya malakas alaw ko mag-teach ng humility. Pagdating ko sa bahay, di galit ang asawa ko. Titingnan ko muna yung mukha niya. Pag hindi tumingin sa akin, nakaganon lang yan. Dumaan ako, para wala siyang agom. Timpla ako, kape 2. Mataling ako. Kapot ko ang kape, pigilin ko ang mata. Ganyan mga style ko. Para kayo sa style niyo, style. So akong warung ka, biko panindigan na agad siya. Siyempre, makulit si Oliver Baluso. Maulong na. Kapit tayo. Kasukat ngayon. Pabayaan ko kasukat na naman. Umpisa na naman. Mainit ka eh. Mamaya ba nagkakape, di tahimik na. Mabago yung kanang konti ang usapan. Pag umayon na siya dun sa usapan, papaliwanag ako. Sa panahon na hindi na siya galit at hindi na ako galit. May ganito kasi nangyari. May seminar, may inayos tayong problema kasi mga pastor, puro problema talaga inaabot niya. Kahit hindi ko ng problema personal, nadadamay ako eh. Pastor eh. May sinaytan ngayon, may okay na. Papasalamat ka po yung binigay na Lord sa akin, maunawain ka. Natural na konsensya siya. Amen? Natural makukonsensya siya. Dahil nangusap ng Holy Spirit sa kanya. Pero kung nadagit ako, pareho kami dagit. Maribo ko na pag-iribang ka agong. Ano pa mangyayari? Maabot sa puntong, mas maray pa. Hindi na talaga mag-ibahan. Ang dahilan, pinapakundangan ng apay sa puso. Kaya mga mag-aral magpamilya, mag-ama sa ina. Ito yung mga aki huwag na huwag yung sasagutin kahit alanganin ng yung mga magulang, hindi kayo pagpapalaan ng Diyos. Tingnan nyo, magbabawas ang pambuhay nyo. Hindi sinasabi ng Diyos sasagutin nyo pag may rason kayo. Huwag na huwag kayong para sirimbag sa magulang nila maski may punto ka mo. Dahil kada simbag lindo, kung pupwede pa lang, hindi lang sinasabi ng Bible na tahasan, ang buhay nila nagalipot habang nagsisimbag kamot na kukulugan ng mga magulang nindo. Hali ka mo sa buhay kan, nagsisimbag nindo. Kaya na humility nindo bilang mga aki. Mga magulang, dahil nga yung pagbulit sa kapamakan sa inyong mga aki. Kita nyo ang prinsipyo ng Bible. Colossians chapter 3, basahin nyo kabuo ng Colossians chapter 3. Makikita nyo yung prinsipyo ng Diyos. Bakit hindi ito nangyayari? Pinapakundangan natin ang pride. Magra-rapture na lang hanggang ngayon nariyan pa rin ang pride. Ayaw natin isuko sa Diyos. Paano tayo mag-walk in the Spirit kung pagiging Spirit-filled? Sablay tayong gawin ng bagay nito. Amen? Ngayon nagsasalita ako. Ang trabaho ni Satanas, 3 bagay. Sa John 10:10, ang sabi dyan? Pumatay, magnakaw at magwasak. Habang nakikinig kayo, ang trabaho ni Satanas hindi pumatay at magwasak. Ang trabaho niya ay magnakaw. Kaya ito sinasabi ko, kapag walang epekto sa inyo, ibig sabihin, hinahayaan yung manakaw ni Satanas, yung word na deliver sa inyo, mga kapatid. Ito mga kapatid, ang pinaka-bottom line natin pinag-aaralan, gaya ng sinabi ko. Sa langit, mayroong tinatawag na trono ng Diyos. Pakinggan nyo mabuti. Sa trono ng Diyos, may piga-apod ng mga level. Tingnan nyo mabuti ha. Ini ang trono ng Diyos, halimbawa ini ang langit. Tingnan nyo. Dito sa gitna, yaon ang trono ng Diyos, paghaharian niya ang lahat. Igwa niya kisarong hilera, pabilugman. Igwa ki pandua, igwa ki last, pantulo. Ang sabi ng Mateo, ang sino mang nais magmataas, o sino man ang nais maging nasa unahan, dapat siya ay nasa hulihan. Ang sino mang nais magkaroon ng posisyon sa langit, dapat siya ay magpakumbaba katulad ng bata. Bata, aki. Ang mga tao pala mga tugang na mapagpakumbaba sa daga. Ini sa mga permi na kukulugan pero sigang pasensya, sigang patawad. Sinda ang nasa primerong hilera sa trono kan Diyos. Ini sa trono kan Diyos. Kung di sa haranihon, kung sa boxing, nasa ringside sinda. Kung sa basketball, nasa ringside sinda. Hilingunon ang nangyayari. Hilingunon ang kagurangan. Sisa ito ma-restar duman. Sisa ito mapupwesto duman. Ini sa mga taong mapagpakumbaba sa daga. So dahil pigtatawang ki, daan ang pride. Mas kinakukulugan siya, mas yung may punto siya, dahil pighanap ka Diyos ang punto mo. Ang pighanap ka Diyos, magpakumbaba ka. Amen. Sinda swarang sa trono ka Diyos. Sa panduwa naman, sinda yung mga obedience. So panduwang hilera, sa panduwa. Pagkatapos, trono ka Diyos, ang pagpakumbaba. Digdi sa mga masunurin sa Diyos. Maraming masunurin, pero hindi humble. Amen. Tandaan nyo, sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Maraming masunurin pagdating sa gawain, pero hindi humble. Masunod, ba kayo? Sis, o Brad, magkurdel lang kita. Nagsunod. Sigap pa ako. Sumahiling na may madra kemerida, may gusto na.
Pride. Nung makikita ni Brad, makikita ng pastor, lalong pigigusan. Durble na sutal doon, pigdadas ko makikitulo. Ang tawag yan, mahigos. Pero bakong humble. Ito ang sinda sa panduang hilera. Pagdigdi sa pangatlo, ini sa mga taong nakasurvive pag-abot sa kalayo sa sabi sa 1 Corinthians 3:15. Mula 10 hanggang 15. Sinda sa mga naligtas, pero dahil reward, harayon sa kagurangan. Ini sa mga taong garo dahil epekto sa indang word of God sa daga. Pero dahil tumanggap, dahil ang lahat ng tumanggap ay maliligtas. Naligtas naman. Kaya lang, sino yung mga Kristyano parang hindi nabago sa lupa? Ito nila kung bakit may teaching tayong ganito. Hindi para kayo maligtas kasi kayo lahat ligtas na. Amen? Amen. Taas yung mga ligtas. Taas, yung totoong ligtas. O yan, lahat kayo ligtas. Wala akong question. Doon ligtas naman talaga tayo. Kung bakit natin itinuturo ang bagay na ito para makarani-rani kita duman sa trono ng Diyos. Mabago sa buhay tayo, matransform. Amen? Yung pala ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral. Hindi para maligtas, kundi para magkaroon ng reward sa Diyos. 3 ang reward. Una, gold. Pangalawa, silver. Pangatlo, precious stone. Ito yung magagandang reward ng Diyos. May 2 extra. Sa mga pasaway na Kristyano, ang apod may tabla na may bukbuk garo. Ano ba? Alambre. Hey, pag sinabing hey, mga talahib. Garo gugon na pigaro. Kakod ng tama na yung talahib yun. Hali yung gugon. Sukno nga siya. Yun sa mga papride na Kristyano. Siguro sa langit tayo maggatol. Kaya lang, makikita yung mga kapatid. Sa langit, gumagana ang senses. Pag sinabing senses, nakakahiling ka, nakakadangog ka, nakakanamit ka, nakakaparong ka. Kung sabihin ka nakakahiling, si brother ito, may hiling ko. Oh, si brother ito eh. May tabla sa ka. Parang ganon. Si brother Jess. Ikon man nga, may iyuman tabla man. Oh, diba? Diba, si Janine. Parang si Janine kasi parang innocent. Alam niyo mga kapatid na magalit ng tao, mapalad ko. Tandaan niyo kahit ganyan ang bata yan. Sinasabi ko sa inyo, ligtas niyan pagdating na araw. Talo pa niyan ang mga Kristyano, mga pasaway. Alam niyo yung mga Mongoloid na ipinapanganak, yung mga abnormal, yung mga wala sa katinuan, na ipinanganak na bata, si iba nagdurdismayo, epilepsy. Ang mga tao yan, pagdating ng araw, ligtas yan. Mahal na Diyos yan eh. Pero yung nag-uro epilepsy na Kristyano, ako matakabuhan, nagbubuha-buha. Maniwala kayo mga kapatid. Problema yan pagdating ng araw. Meron bang masakit ang matao ng taong matano? Araw-araw ka. Mas marami pa inipigyan halimbawa din sa mga tao ng tulong. Sige na yung aram. Ligtas ini. Pero ang problema mo sa inda, pag sa lakit, tayo mga reward lang. Tayo makikirinabawan sa daga, pero ligtas. Yung mga ina-abort na mga kaki, ligtasan. Pero tayo mga reward, ligtasan na. Tayo magtrabaho, pero kung mga tugang kapag nagpakambaba kayo sa harapan ng Diyos. Reward na tumatagluting na ginto. Ang ginto doon, halos nilalakaran, nasa ulo ko. Hindi mo na kailangang pumunta sa lapayit para magkaroon. Amen? Amen po ba? Amen. Ang tanong, makakasama ka ba? Amen. Ang problema, inaaral natin yung ginto, yung silver, pero ang problema, hindi nga para tayo makakasama. Yun muna unahin natin mga kapatid, spirit filled. Bago tayo mag-walk in the spirit. Kapag nangyari yun mga kapatid, anong sarap, sa lupa pa lang, langit na. Pero kapag wala kang kapayapaan sa lupa, laki ng problema. Ano? Parang hindi ka na masaya, makikita mo isang tao, hindi ka masaya. Ganun talaga eh. Hindi natin pwedeng saklawan ang damdamin kasi damdamin mo yan. Ito mga kapatid pala. Pag sinabing spirit filled, kontrolado ng Diyos ang kanyang emotion. Pag sinabing walking in the spirit, kontrolado ng Diyos ang kanyang will. Diba? Si Adan, kontrolado ng Diyos ang kanyang emotion. Pero natin na-disobey dahil hindi kontrolado ng Diyos ang kanyang will. Bakit? Ang will, hindi kinukontrol ng Diyos. May free will kasi kita eh. Pero kapag nag-walk in the Spirit tayo, yung will natin, pinapasakop natin sa will ng Diyos. Kaya sumusunod tayo. Amen? Kaya yung mga man of God, pumunta ka sa Ur. Pumunta ka sa lupang pangako. Sunod sila ng sunod. Bakit? Nag-walk in the Spirit. Sina Jacob. Sino pa? Si Abraham. Yes, si Abraham. Si Moises. Sumusunod sila. Walk in the Spirit. Tingnan nyo ha, sabi ko nga last time. Sa